Ngayong gabi, Biktima ng pambubuli. Binabatukan nila ako, binubugbog nila ako. Ang worth ko sa sarili ko, bumaba na rin. may iniindang sakit. Hanggang sa ako ay nanghina. Namatayan ng ama. Masakit siya kasi. Nawawala ng pag-asa. Nung nag-stop ako, mahirap siya tanggapin. Sino ang tutulong sa kanila at paano sila matutulungan? Tunghayan sa Help Help Hurry! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Iniisip ko parang unfair sila. Lagi ako nakukumpara sa mga kapatid ko. And then, pag may mga lakad, usually, parang nag-aalangan silang isama ako. Bukod sa naranasang favoritism sa pamilya, naging biktima din ng bullying sa school si Mark Louie. Talagang malala kasi nandyan yung binabatukan nila ako. Yung parang pag tumingin ako doon sa likod, nagtuturuan sila. Pag namali ako ng pinagbintangan, binubugbog nila ako. Noong time na yun talagang bumaba din po yung self-confidence ko. Pati yung worth ko sa sarili ko bumaba na rin. Upang takpan ang pighati, ay sumali sa isang gang si Mark Louie. That time talagang feeling ko wala nagmamahal sa akin kaya I'm longing for love and acceptance. Narilib ako na kahit paano hindi na ako nabubuli. Nung yumabang ako that time, parang ako na yung minsan nagtitrip sa labas. Parang pag may gusto kong pagtripan, parang lahat ng insecurities ko sa sarili ko, binabaling ko sa ibang tao. Sa isang pagkakataon, naimbitahan siya sa isang Bible study. Yung Romans 6:23 talaga yung parang natandaan ko na sinabi ng pastor, alam mo kahit ganong kalaki yung kasalanan mo in the past, kayang-kaya kang patawarin ng Panginoon, kaya sumampalataya ka. Lahat tayo merong pag-asa. Pero parang may nagbago something na nagbago sa akin. Dati kasi na-enjoy ko yung pakikipagbarkada. That time bago ako matulog, parang napapaisip ako ano ba yung ginagawa ko, bakit gano'n, masaya ba talaga ako. Nagsimulang lumalim si Mark Louie sa kanyang relasyon sa Diyos sa tulong ng pastor sa simbahan. Nung una rin tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, then after that moment talagang kakaiba yung joy, yung naranasan ko. Talagang di ko mapaliwanag. Lumipas ang ilang taon, ay tinanggap niya ang panawagan ng Diyos na mag-Bible school. Subalit, Habang lumalalim ako sa knowledge dati, parang mas yumayabang ako. Dahil yung pastor namin doon, that time, di pa nakapag-Bible school, parang feeling ko parang mas matalino na ako sa pastor ko. Sobrang naging mayabang ako noon kasi even marami akong knowledge, hindi ko talaga naintindihan kung ano yung talagang meaning ng grace. nang makagraduate sa Bible school, pinili niyang magtrabaho sa sales industry. Doon ko na-realize, parang napakalayo ko na pala sa Panginoon. Doon ko hinahanap yung acceptance. That time, may problem pa rin naman ako ng parang di naman nawala eh. Bumalik ulit yung problem, insecurities ko sa sarili ko eh. And then yung mga nakakarelasyon ko, hindi pwedeng walang mangyayari sa amin. Habang nasa ganitong sitwasyon, nakapanood siya ng isang video sa social media. Accidentally, may napanood po akong video about hell. Una po natanong ko sa sarili ko, sa iba talaga ako na maraming ginagawang di maganda. Tatanggapin ba ako ni Lord? Parang ganon. Sa tulong ng kasamahan sa simbahan, nanumbalik siya sa Panginoon. Alam mo, Louie, hindi naman aksidente, nandito ka. Talagang may purpose si Lord. That time naramdaman ko na iyakap ako ni Lord. At sinabi sa akin, welcome mong anak. Alam mo, miss na kita. Dito ako may purpose. May purpose ako para sa'yo. Naranasan ni Mark Louie ang tunay na pagmamahal ng Diyos kung kaya't buong puso na niyang binitawan ang maling relasyon. Natuto rin siyang magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa kanya. Pakiramdam ko pa parang sarap palang mabuhay nang wala kang kagalit, walang hate sa puso mo, na lahat kasundo mo. Nandun din yung blessing. Gaya nga nung natutunan ko magpatawad, natutunan kong i-honor ang aking mga magulang. Ngayon, may sariling pamilya at negosyo na si Mark Louie. Masayang naglilingkod sa Panginoon. Pinagpapasalamat ko is yung nakilala ko yung Panginoon. Nung una naman talagang may direction pala yung buhay ko. Talagang di mo mapiplease yung mga tao. Pero si Jesus di kanya i-reject. Talagang bibigyan kanya ng purpose, direction, upang malaman natin na lahat ng bagay is all about grace. I'm Mark Louie Ray Matias, fearfully and wonderfully made by God. That's my buhay. Alam mo, Camila, relational issues are the most tiring
yung parang until you come face to face and deal with it, until you ask the Lord for grace and strength to be able to forgive and release that person. Every time you think about that person, every time you see that person, nandyan sa puso mo. You can't hide it. Alam mo, yung feeling na yun, nandyan pa. Yes. So, thank God na si Mark Louie, ginawa niya yung hakbang na yan. Because if not, he won't be able to be set free. Yes, that's so true. Sometimes we think na, why should I forgive that person na sobra akong nasaktan, no? Dahil it's not to absolve the person sa guilt niya o parang pakawalan siya dun sa ginawa niya. No, it's for you, no? Tama ka. You want to be free because you don't want to be chained anymore in that cycle of anger and unforgiveness. And you want to have the peace and joy from the Lord. And He will give that to you once you obey and forgive the person who has hurt you. Tama. Dumadaan ka ba sa matinding pagsubok? Humingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Sabi nga niya sa Isaiah 41 verse 10, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." Siya ang iyong gabay at tutulong sa iyo sa oras ng pangangailangan. Bukod sa mga problema mo, handa rin ang Panginoon para tulungan kang magbago. Nagsisimula yan sa isang panalangin na may pananampalataya kay Jesus. Just come to the Lord just as you are. Open your heart to Him. Bring that pain to the Lord. Let's pray. Just say, "Dear Lord, I come to you this very moment, Lord. You know the things that I have gone through. You know the things that others have done to me. And Lord, every time I remember the pain, every time I remember that moment, Lord, napakasakit. So Lord, binibigay ko lahat sa iyo. I offer every pain, every memory, every situation, every hurt to you. You are the God who loves me unconditionally. And so right now, Lord, I bow my knee. I ask for your forgiveness. Forgive me for the sins I've committed. Forgive me even for the times that I have thought wrong about those who hurt me, planned even things to do against them. Lord, right this moment, I turn my back on those plans and my life of sin. And I invite you, Jesus, to come into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will lead me in paths of righteousness, the God that will pour wisdom and direction in my life, that I can live a life that is victorious in Christ. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa aming dasal at taus-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? If yes, God will help you start anew. Tutulungan kanyang magbago at makabangon sa buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanteng desisyong na ginawa. Please text yes space your name space your location at ipadala yan sa 0998-590-0620. Again, that's 0998-590-0620. Samantala, help, hurry din ang daing ni Michelle. Natetano ang kanyang ama at nagkaroon naman ng tuberculosis si Michelle. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanyang buhay? Alamin natin. Nagimbal ang mundo ng pamilya ni Michelle nang matetano ang ama. Ilang buwan ang lumipas ay binawian din ito ng buhay. Masakit siya kasi siyempre tatay namin, mahal na mahal namin. Naisip ko ba wala kaming nagawa, sobrang hinahabol namin yung buhay niya. Ganun din pala nangyari, nawala din siya. Ang labis na pagdadalamhati ay nakaapekto sa kalusugan ni Michelle. Minsan nakakalimutan ko yata matulog, nakakalimutan ko kumain. Papabayaan mo yung sarili mo. Parang na-depress ako na hindi mo matanggap na ganyan yung nangyayari. May napapansin na ako na parang nangangayayat na ako. Pagising ko sa umaga, ubo ako ng ubo. Pagdura ako, may dugo na. Kumonsulta sa isang doktor si Michelle. Matapos sumailalim sa x-ray, ay labis niyang ikinagulat ang sinabi ng doktor. Na-detect na nagkaroon ako ng tuberculosis. Alam mo ba na sinabihan niya ako na hindi na ako gagaling? Sino ka para sabihan na ako ng ganyan?
hindi ka Diyos, si Lord lang makapagsabi sa akin na hindi na ako gagaling. Mas lalo ako na-depress noon dahil may anak ako eh. Baka susunod na ako sa tatay ko, baka mamamatay na ako. Habang dumaraan sa matinding pag-aalala, nakapanood si Michelle ng The 700 Club Asia. May prayer sila sa healing. Sabi ni Connie Reyes, hahawakan daw kung saang banda ng part ng katawan mo ang may sakit. Nagpe-pray niya yun nung time na yun. Tapos nakisabay ako dun sa mga prayer nila. Sa patuloy niyang panonood ng programa, ay nagte-text din si Michelle sa prayer center upang humingi ng panalangin. Ipag-pray niyo ako na gumaling ako sa sakit ko sa baga. Pag napatapos nila ako mapag-pray, matawagan ako, yung puso ko na mas lalo ako nauuhaw sa salita ng Diyos. Siya yung kinakwentuhan ko sa mga problema na dinadanas ko. Lumalakas ako dun sa mga prayer ng mga tao dahil naniniwala ako sa sinasabi ni God na isa, dalawa, nagtitipon-tipon, nandyan siya, nasa gitna namin. Lumipas ang mga araw, ay nagdesisyon si Michelle na humingi ng second opinion sa ibang doktor. Sabi niya, huwag kang mag-alala kasi lahat ng mga tao gumagaling. Tao lang kami, instrumento kami lahat para makapagpagaling sa tao. Yung bigat sa puso ko, alam mo ba yung nawala? Gagaling ako sa pamagitan ng doktor na to na binigay ni Lord sa akin. Pagka after 6 months, sabi ni Doc, titigil na natin yung gamot pag okay ka na. Dinala ko kay Doc yung result ko. Binasa ni Doc, sabi na ni Doc sa akin, oh, congratulations, hindi na tayo magamutan dahil magaling ka na. Sobrang masaya kasi yung iniisip ko na mamamatay na ako, alam mo ba yun? Hindi pa pala. Hindi ko pa pala talaga oras. Matapos makaranas ng kagalingan, ay lumalim ang pananampalataya ni Michelle. Naging parte siya ng isang simbahan at doon ay lubos niyang nakilala ang Diyos at tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Ilang taon ang lumipas, nagsasagawa na rin si Michelle ng Bible study sa kanilang tahanan. Dito niya ibinabahagi ang naranasan niyang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Pag alam yung lugmok ka na, makapanood ka ng 700 Club, magulat ka na lang na isa ka na doon sa sumasabay sa mga prayer nila. Nagmapalad ang tao na nakakaalam ng 700 Club. Salamat din talaga sa mga tao na nagpe-pray sa akin. Isang way sila ni Lord na pinakita sa akin na eto ako, buhay ako na tumutulong sa inyo. Siya talaga yung si Lord na provider, mapagaling, napaka-powerful talaga. Hindi siya talaga kagaya ng tao na i-judge ka niya. Siya hindi talaga. Iba talaga si Lord. Alam mo, when you hear, Camila, words spoken to you by a professional, by a doctor, and they are words that give you a sentence of death, naturally, that person who hears it will feel depressed kasi authority ka. Kumbaga, you should know something in the medical field. That's why even if the doctor, of course, has to tell you, let's say totoo, he's about to tell you meron kang stage 4 cancer. But he needs to give you a word of encouragement. But sabi mo, nothing is impossible with God. Yes. That's not hopeless. There's still hope. Why? You're still breathing. Di ba? Encourage you naman. Wag lang, don't just leave you with that death sentence. Kawawa ka naman. Like her case, right? That's true. It's a reminder for all of us, no, kahit hindi tayo doctors, be careful what we say Correct. to our loved ones. No, do we speak words of encouragement or do we pull them down with our words? Kasi may power talaga ang ating mga salita. Proverbs 18:21 says, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it and indulge in it will eat its fruit and bear the consequences of their words." Tama. Coming up next, kilalanin natin si Lolo Bongog, ang isang dumagat. Paano kaya natin siya matutulungan? At papaano rin kaya matutulungan si Chloe na dumaraan sa matinding depresyon? Ang kasagutan sa aming pagbabalik. Stay with us. Nabingi siya tapos may sumabog sa tenga niya. Wala kaming mahinga ng tulong. Nagdadasal po ako gabi-gabi.
na sana gumaling yung anak ko. Tinugon ng Panginoon ang dasal ni Nanay Generous para sa anak na si Raquel. Isa si Raquel sa mga nabigyan ng libreng hearing aid mula sa Operation Blessing. Tuwang-tuwa po siya kagabi nung sinuot namin yung hearing aid niyang dalawa. Sabi niya po, ang lakas-lakas naririnig ko na. Meron na. Meron na. Salamat po. Your support has the power to change lives. Thanks to your generosity, Raquel and many others who are financially challenged can now enjoy the richness of a world filled with sound. Consider making a special gift today to help us continue our mission of serving others. Visit cbnasia.com/give or scan the QR code on your screen to partner with us. Thank you for your generosity and compassion. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Matarik na mga daanan at masukal na lugar. Yan ang sinuong ng 2 team ng Operation Blessing sa pagtungo sa liblib na lugar ng Mapedja Nueva Ecija at Dingalan, Aurora. Naghatid ito ng serbisyong medikal at iba pang tulong. Nakilala namin si Lolo Bungog na isang dumagat. Idinadaing niya ang sakit ng kanyang mga paa. Ang pinag-umpisa nito, namanhid rin pa ako. Pero hindi ko naman iniinda yung pamamanhid. Ngayon, itong matagal na umakyat na hanggang diyan sa nituhod ko. Na hanggang dun sa ako ay nanghina. Ayon sa kanya, laking tulong ang libreng check-up at libreng gamot na ibinigay ng Operation Blessing. Hindi katulad sa baryo na pupunta pa ako doon malayo. Ay wala pa akong pera na gagastusin. Nung ako ma-check up, ay binigyan ako ng gamot. Na inaasahan ko naman yung mga gamot na yun. Pag nakain ko yun, ay may awa ang Diyos, nagagaling. Isa lamang si Lolo Bungog sa mahigit 100 katao na nahatiran ng tulong ng Operation Blessing sa kanilang lugar. Bukod sa libreng gamot, namigay din ang grupo ng libreng serbisyong medikal, dental at tuli. Kasabay din ng nangyaring medical brigade sa Sitio Mapedja, Nueva Ecija, mahigit 300 katao naman sa 4 na barangay ng Dingalan, Aurora ang natulungan ng Operation Blessing. Matarik, malayo o liblib na lugar, hindi alintana ng Operation Blessing, makapag-abot lang ng tulong at maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kababayan. Alam mo, Peter, no, hindi hadlang yung layo o yung hirap to go Correct. sa isang liblib na lugar para sa Operation Blessing. They will brave it. Our volunteers, the people in Operation Blessing, talagang they're really dedicated in helping our poor kababayans. It's in their blood talaga to do that. Simula pang noong 1996, nang itinatag ang Operation Blessing dito sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang ating pagtulong.
We conduct medical and dental brigades, send children to school, provide food for the hungry, offer livelihood assistance, and much more. At ang lahat ng pagtulong na ito ay nagagawa namin dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa CBN Asia. Bukod sa medical at livelihood help, tinutulungan din natin ang ating mga kababayan na mas mapalapit kay God. Ganyan ang nagagawa ng inyong monthly donation sa CBN Asia. We change one person at a time. Tama! Kaya be a CBN Asia partner now. Part of your monthly giving will go to our humanitarian arm, Operation Blessing. Pwedeng mag-donate sa pamamagitan ng Shopee Pay, GCash, Maya, o BDO Pay app. Just scan our QR codes flashed on your screen. Huwag tayong magsawang tumulong at gumawa ng kabutihan hanggat kaya at may pagkakataon. Gawin natin ito joyfully. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen. Samantala, sa susunod nating kwento, bakit kaya na-depress si Cowie at paano kaya siya matutulungan? Abangan ang kanyang kwento sa aming pagbabalik. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000555260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Welcome back to the 700 Club Asia. Sa murang edad, na-depress na si Cowie. Ayaw na niyang lumabas ng bahay sa loob ng 2 buwan. Ano kaya ang dahilan? Let's watch her story. Sining. Ito ang nagbigay kulay sa buhay ni Cowie noong kabataan niya dahil sa impluwensya ng kanyang ina. Nagtuturo ng art, nagdo-drawing po sila. So, yung heart ni Mama, nag-start po siya talaga nung nakakilala siya kay God. So, pumupunta po kami sa community. Kumbaga, di ba po pag Sunday school, nasa church, yung Word of God ang inilabas po namin sa community. Dahil dito, buong pusong nagkaroon ng interes si Cowie na matuto sa pagguhit. Nag-start na kopyahin yung mga ginagawa niya. So, bilang bata, kung ano yung ginagawa ng mama mo, yun na rin po yung ginagawa ng isang bata. So, start ako kumopya ng mga drawings sa magazine, sa book. And then, nakita ni Mama na kopyang-kopya talaga. Ang ganda nung mga drawing ko. Lumipas ang ilang taon, isang madilim na yugto ang dumating sa pamilya ni Cowie. Nagkaroon po ng problem, financial problem. Nawalan po ng work si Papa. And kailangan namin mag-stop sa pag-aaral. So, nag-decide muna po sila na after namin matapos ng high school, mag-stop muna kami. Yung time na yun na parang hirap na kami, sabi ko, parang wala ng pag-asa, wala ng hope, nawalan kami ng bahay, ng sasakyan, tigil kami sa pag-aaral that time po. And wala ng hope, parang sobrang bigat na. Sabi ko, Lord, sobrang bigat, ang hirap. Para sa akin, gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral noon. And nung nag-stop ako, mahirap siya tanggapin para sa akin. So parang nagkaroon ako ng depression for 2 months, parang hindi ako nalabas ng bahay or ng kwarto. Ayoko makakita ng mga batang pumapasok sa school kasi parang para sa akin sobrang sakit nun. Upang maibsan ang kahirapang dinaranas, ay isang hakbang ang ginawa ng kanyang ina. And then si Mama po bilang artist, so nagpe-paint po siya, so binebenta po namin yung mga paintings niya. Kaya lang po hindi po ganun kalakas, wala pong ganun kadaming client. Naimbitahan si Cowie sa isang gawain at doon niya naintindihan ang kanyang pinagdaraanan. Sabi po nung preacher, sabi nun, Matthew 11 verse 28, "Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest."
So nakakatuwa, parang ako talaga yung kinakausap ni God. Sa akin mo lang ibigay lahat ng mga problema, kung ano man yung mga problema mo that time. Iniyak ko talaga sa Lord and sabi ko, Lord, I surrender my life to you. Gusto ko nang makilala ka pa ng lubos. Gusto kitang maranasan. Gusto kong kumilos ka sa buhay ko. Kasi ko, Lord, gusto ko na lang dito sa presence mo. Parang ang sarap pala. Nung time pong yun, parang nun pa lang po ako nabuhay. Parang nagkaroon ng meaning, ng halaga yung buhay ko. Parang nagkaroon ako ng heart dance para sa ibang tao to reach out. Ganun po. Nakapagtapos siya sa kanyang pag-aaral at aktibong tumutulong sa ministeryo kasama ang kanyang ina sa Outreach Missions Incorporated na naglalayong magbahagi ng salita ng Diyos gamit ang sining. Habang nagtuturo po kami sa mga bata, kasama ko silang mangarap, tinuturuan namin sila and then pinagpe-pray din nila kami. Yung mga bata, sama-sama kami mag-pray na matupad yung pangarap ko. And ngayon naman po, ang pangarap po ng Outreach is matupad ang pangarap ng bawat bata. Put your faith kay God kasi si Lord yung tutupad ng lahat ng pangarap natin at yung hope natin dapat nasa Kanya. Huwag mawawala ng pag-asa kasi kahit may hirap ka lang, hindi yan magiging dahilan para hindi ka makatapos ng pag-aaral. Hindi lamang doon natatapos ang biyayang natanggap ni Cowie. Bagkus, nagkaroon din ng pagkilala ang Outreach Missions. Marami na pong pagkilala ang iginawad sa Outreach Missions. Isa na po doon ang Gawad Bayaning Pilipino and Icon 2019, istorya ng kultura at ng mga obra natin. At ginawa rin din po tayo sa Lasal bilang isang Young Patriot Achiever Awardee. Ang naranasan ni Cowie ay patunay na ang pagmamahal ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Anumang pagsubok ang dumating sa atin, ang pagmamahal na ito ang siya ring magbubunsod sa atin sa mga nangangailangan. Gusto ko itong gawin. Gusto kong makita mo ako at maabutan mo ako na naglilingkod. Kami ng family ko, mga bawat bata na naturuan namin, natulungan namin, gusto namin silang masama sa'yo sa kingdom mo. So yun po, yun yung nagpo-push namin to do more pa para kay God. Yung love na naranasan ko, yun yung love na gusto kong i-share sa bawat kabataan. Ayan, it's important that we reach out to others, especially those na ganun, katulad ni Cowie, no? And there are many ways to do that. One is, you encourage them, you give them advice, we can pray for them. Pero importante yung we go out of our way to reach out towards others. Yes, it really goes a long way. Akala natin, no, yung pag-visit, maliit na bagay, yung malaking bagay doon sa person who's going through depression. They really feel the love, and that's the extra push that, God puts to them, no, through you. God can use you as an instrument to bless people. And they will never forget that. That is so true. Sa buhay, kung may pagkakataon at hanggat kaya, tumulong tayo sa iba. And if you need help, come to God and ask Him for help. Sabi nga sa Psalm 9 verses 9 and 10, all who are oppressed may come to Him. He is a refuge for them in their times of trouble. All those who know your mercy, Lord, will count on you for help, for you have never yet forsaken those who trust in you. God is our help, kaya manalig tayo sa Kanya. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. We can produce more inspiring shows like this if you partner with us. So be a CBN Asia partner now. Call the number on your screen or scan the QR code. God bless you more and more. Kailangan bang dumating sa point na to? Lord, gusto ko pang mabuhay so that I can have a chance na bumawi sa pamilya ko. Gumuho yung mundo ko. Bakit ganoon, Dad? Especially nga hindi siya nagpaalam. Lahat na lang ng tao na mahal ko will betray me. I feel like helpless na walang nag-stand up for me to protect me. I'm longing for a love ng parents pero wala.